May mga katotohanan na hindi matatagpuan sa mga libro. May mga alamat na hindi sinasabi sa salita. At may mga bloodline na ipinanganak na maldita. Ang pangalan ko ay Mary. Kung nakikinig ka sa kwentong ito, alamin na hindi ito isang fairy tale. At hindi rin ito isang kakang-isip na horror story tulad ng mga karaniwan mong pinapanood sa kalagitnaan ng gabi para sa libangan. Ito ay isang babala nakasulat sa dugo, sa kadiliman at sa kamatayan. Ipinanganak ako sa isang lugar kung saan ang paniniwala sa hindi nakikitang mundo ay hindi pamahiin, ngunit ang batas ng kaligtasan. Ang aking lola, ang taong nagpalaki sa akin, ay isang albularyo. Isang manggagamot ng mga dahon, panalangin at sinaunang lihim. Naniniwala ang mga tao na kaya niyang itaboy ang mga espiritu, alayasin ang masasamang espiritu, at kahit itali ang isang engkanto sa sinaunang puno sa likod ng nayon. Noong namatay siya, akala ko tapos na ang lahat. Namamuhay ako ng normal tulad ng iba. Nagkamali ako. Kaya sobrang mali. Hindi patay ang sumpa, naghihintay lang ito ng tagapagmana. Flashback. Ang mga puting paru-paro ay kumakaway sa paligid ng lumang puno. Si Jasper ay pumasok sa palengke sa unang pagkakataon. Si Rhoda ay tumatawa at nakikipag-usap. Pagkatapos ay malamig na tumingin kay Mary mula sa likod ng kurtina. Mary, panloob. Akala ko noon, ang mga halimaw ay mga bagay na nabubuhay lamang sa mga pelikula. Ngunit pagkatapos nalaman ko, maaari silang magkaila bilang mga kaibigan. Magkunwaring magkasintahan. At kung minsan dala nila ang sarili mong dugo. Dumidilim ang screen. Umuungol ang hangin. Bumubuo ang tense na background music. Parang sumpa ang bulong ng tagapagsalaysay. Huwag kang magtitiwala sa itsura. Huwag magtiwala sa malumanay na mga mata. At talagang huwag mong tanggalin ang kwintas sa iyong liig kapag puno na ang buwan. Tumingala si Mary sa kamera, nagniningning ang kanyang mga mata sa kakaibang liwanag, ang pulang tali ng mga kwintas sa kanyang liig. Anak ako ng isang engkanto. At ito ang kwento kung paano ako naging ang huling albularyo. Ilk Black, lumitaw din pamagat ng video. Albularyang anak ng engkanto, TV story I'm married. Pagkatapos niyang mamatay, wala akong kasama maliban kay Rhoda. Ang lungsod na ito ay hindi katulad ng kung saan ako lumaki. Maliwanag, maingay ngunit kakaiba at malamig din. Tinanggap ni Rhoda si Mary, inakay siya pauwi, masaya ang kapaligiran. Ngunit nang magsara ang pinto, kumikislap ang mga mata ni Rhoda sa isang bagay malamig. Traditional market, isang pananaod de labas. Nagtatrabaho si Mary sa stall ng gulay ng pamilya ni Rhoda. Ang ama ni Rhoda ay si Gimang Naldo, palakaibigan ngunit matalas ang mga mata. Nagbabatian ang mga nagtitinda, ngunit ang lahat ay sumulyap kay Mary na may kahina-hinala. Vendor isa, bumulong sa katabi niya. Ang babaeng iyon kamukha ng matandang albularyo noong nakaraan. May dalang basket ng mga gulay si Mary, ngunit nakarinig ng hindi malinaw na bulong mula sa likuran, lumingon, walang tao. Isang puting paru-paro ang dumapo sa kanyang balikat. Nabitawan niya ang basket sa gulat. Meeting Jasper, first look. Isang matangkad, kalmadong lalaki, si Jasper, ang pumasok sa palengke. Lahat ng babae ay nakatingin sa kanya. Hindi napansin ni Mary hanggang sa tumayo si Jasper sa kanyang harapan. Jasper nakangiti. Maaari mo bang ipakita sa akin ang ilang mubuan? Nalilito si Mary. Diretso ang tingin ni Jasper sa lig ni Mary, kung saan mayroong isang string ng purple beads. Jasper, sa mahinang boses, halos pabulong. Huwag mong tanggalin.
kahit anong mangyari. Nagulat si Mary. Maya-maya ay umalis si Jasper. Ang kamera ay nananatili sa kanyang nalilitong mga mata. Eliud, kakaibang sintomas. Gabi. Natutulog si Mary. Nag-zoom in ang kamera sa kanyang mukha na pinagpapawisan at nanginginig. Maria ay nagsabi, "Nagsimula akong mangarap ng mga kagubatan. Mga anino na gumagalaw sa ambon. At kumakanta ng pamilyar na lulabi ng paulit-ulit tulad ng sa lola ko." Nagising si Maria. Naamoy niya ang halimuyak ng kahoy, ang bango ng kagubatan. May ilang puting paru-paro sa paanan ng kama. Aalis siya, nakaramdam ng sakit sa likod ng kanyang liig at baywang. Ang salamin ay sumasalamin, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng esmeralda. "Bitik," sinabi ni Mary kay Rhoda. Sinisikap ni Rhoda na maging mapagmalasakit, ngunit lumampas ito. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Mary. Ang kanyang mga mata ay puno ng tensyon. "Rhoda, pabulong. Masyado mong nami-miss ang lola mo. Hindi totoo ang mga bagay na iyon. Ang lungsod ay hindi lugar para sa iyong mga fairy tales. Naiintindihan mo?" Ang mga mata ni Mang Naldo ay tumitingin mula sa malayo. Ang kamera ay bahagyang nagsisipilyo sa kanyang mga daliri sa pagputol ng kahoy. May kakaibang ukit na lumilitaw sa ilalim ng neon lights. Evie intention ihi na tatagong katotohanan. Pagdating ni Mary sa palengke, nakita niya si Jasper na bumibili ng gamot sa isang matandang babae sa tribo. Bumulong kay Jasper ang kakaibang matandang lalaki at tinuro si Maria. Ang matanda bumulong. Nagising na ang bloodline na iyon. Alam nila at gagawa sila ng paraan para maalis ito. Dumaan si Mary sa kwarto ni Mang Naldo. Nakaawang ang pinto, sa loob ay isang kakaibang altar. May buhok, natuyong dugo at larawan ng isang babae na kamukha ng lola ni Mary. Natigilan si Mary. Gabi. Tumakas si Mary sa palengke. Humigpit ang kwintas sa kanyang leg. Hinabol siya ni Jasper. Kinalagkad siya sa isang madilim na eskinita. "Jasper, seryoso. Hinahanap ka. At ang mga taong tila nagmamahal sa iyo matagal nang hindi naging tao." Nanlaki ang mga mata ni Mary. Sa likod niya, hingal. Lumilitaw ang malabong figura sa ambon. Umpisa pa lang ito. May mga bagay tungkol sa akin na hindi ko pinangahasang paniwalaan. Si Maria ay naglalakad ng malalim sa kanayunan kung saan ito ay natatakpan ng ambon, lumot at baging. Nakatayo siya sa harap ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy kung saan nakatira si Aling Sabeth, ang dati niyang kaibigan. Minsan sabi ni Lola, kung nararamdaman mong kumukupas ang liwanag sa loob mo, puntahan mo si Sabeth. At ngayon ang liwanag sa loob mo ay kumukupas. Bumukas ang pinto. Si Aling Sabeth, matanda, bulag ang isang mata, ngunit matalim ang tingin, ay pinapasok si Maria. Yan is tinatagong katotohanan. Sa tabi ng apoy, si Aling Sabeth ay naglabas ng isang lumang tela na nakabalot sa isang bagay. Sa loob ay isang sulat kamay na sulat mula sa lola ni Maria. Aling Sabeth, hindi ka ganap na tao. Ang dugo sa iyo ay isang bagay na minsang nagpayuko sa kagubatan. Ngunit kung hindi mo matutunang kontrolin ito, masusunog ang lahat. Natigilan si Maria. Kumikislap ang oil lamp. Sa dingding ay may larawan ng isang engkanto na kumikinang ang mga mata, tulad ni Maria sa kanyang panaginip. Ritual ng mana. Gumuhit si Aling Sabeth ng anting-anting sa noo ni Maria, naghahanda na ipasa ang kapangyarihan ng albularyo. Madilim ang paligid. Aling Sabeth, mahigpit. Umupo ka. Huwag mong hayaang lokohin ka ng ilusyon.
Kung hahayaan mong makita nila ang iyong takot, hindi ka nababalik. Si Maria ay nahulog sa isang malalim na ulira. Sa kanyang isip, nakita niya ang kanyang lola na sinusunog ng buhay, ang kanyang mga magulang ay namamatay sa dugo, at ang kanyang sarili ay tumatawa sa gitna ng dagat ng mga bangkay. Mary sumisigaw. Hindi ito totoo. Hindi ako halimaw. Lumalabas ang salamin, ang imahe ni Mary ay nagbagong anyo sa kalahating tao, kalahating kagubatan na nilalang na may mga mata na kumikinang na parang mga esmeralda. Binasag niya ang salamin at nagising sa gitna ng ritual. Humihingal, ngunit nagbago ang kanyang mga mata. Propeta at Jasper. Lumabas si Jasper sa labas ng bahay, puno ng pagmamadali ang kanyang mukha. Jasper. Nagising ka na ang ibig sabihin ay nagsisimula na ang propesya. Lumabas sila sa kagubatan. Ibinunyag ni Jasper ang katotohanan, isa siyang gatikipan na nagbabantay sa pintuan sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng madilim na kaharian kung saan minsang tinatakan ang sinaunang aswa. Jasper, mahigpit. At ikaw, Mary, ang huling susi. Sa isang panig ay buhay. Sa kabilang panig ay kapahamakan. Blood Moon, unang laban. Ang gabi ay pula. Lumilitaw ang buwan ng dugo. Ang hangin ay umuungol. Sina Maria at Jasper ay nasa gitna ng isang abandonadong sementeryo. Isang hiyaw ang pumuputok sa hangin. Lumilitaw ang mga manananggal, mga nilalang na nahati sa magkahiwalay na katawan, lumilipad sa mga pakpak ng paniki. Manananggal, bumubulong mula sa itaas. Ang kalahating dugo ay dumating na sa wakas. May labanan. Gumagamit si Jasper ng pilak na talim para mag-ukit ng spell. Si Mary naman ay nagmamanipula ng mga halamang gamot para magkapos ng manananggal. Ngunit may isa pang umaatake sa kanya. Napunit ang balikat ni Mary. Ang mga pulang butil ay kumikinang, kumakalat na parang lambat ng apoy, dahilan upang mapasigaw ang manananggal at maging abo. Isang babala mula sa ibang mundo. Nakahiga si Mary na walang malay. Sa kanyang panaginip, lumitaw ang isang mahabang buhok na may kumikinang na balat. Ang babae, parang umaalingaw ang boses mula sa kagubatan. Ako ang iyong ina. Ang dugo ng engkanto sa iyo ay isang kapangyarihan, ngunit isa ring sumpa. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kadiliman. Pagpili at responsibilidad. Nagising si Mary, nakahiga sa tabi ni Jasper. Naghilom na ang sugat, ngunit hindi na pareho ang kanyang mga mata. Mary, mabagal, matatag na nagsasalita. Kung ako ang huling susi, kung gayon ako ang magsasara ng gate magpakailanman. Takot ako sa tao, tapos natatakot ako sa sarili ko. Ngunit ang pinakakinasindak ko ay ang pag-alam sa katotohanan. Ang pinakamalaking kasamaan ay ang lihim na nabubuhay sa aking dugo. Isang tahimik na gabi, si Mary at Rhoda ay nakaupo sa balkonahe, kumakain ng inihurnong patatas. Ang kapaligiran ay tulad ng mga lumang panahon. Ngunit mayroong isang bagay tahimik ng masyadong mahaba. Maria, panloob, tinig ng pagsasalaysay. May mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Dahil ang katahimikan ng isang pamilyar na tao ay nagsabi ng lahat ng ito. Ngumiti si Rhoda, ngunit hindi nagsalubong ang kanyang mga mata kay Mary. Lumilipad ang mga puting paru-paro. Bahagyang humigpit ang pulang kwintas ni Mary. Sulat ng bili, kasalanan ng nakaraan. Nakahanap si Mary ng isang lumang liham na nakatago sa dambana ni Mang Naldo. Sa liham ay ang pamilyar na sulat kamay ng ina ni Mary, ipinadala sa kanya na nagmamakaawa sa kanya na iligtas ang buhay ng kanyang hindi pa isinisilang na anak na babae. Boses ng ina, kung minahal mo ako, huwag mong hayaang mabaon ang dugo ko sa piling ko. Huwag hayaang gamitin nila siya bilang susi sa kasamaan. Napaluha si Mary. Napagtanto niya ang lalaking nagtaksil sa kanyang ina, na dating kasama sa kama,
ay siya na ngayon ang nagpapalaki ng aswang, Rhoda. Bitag, ritual ng pagtawag. Si Mary ay nakadroga pagkatapos uminom ng tsaa sa bahay ni Rhoda. Nagising siya, nakagapos sa isang bilog ng dugo, sa gitna ng kagubatan, napapaligiran ng mga sulo at sinaunang spell. Mang Naldo, malamig sa boses. Minahal ko ang iyong ina, ngunit siya ay isang pagkakamali. At ikaw ang perpektong tool para buksan ang gate. Lilitaw si Rhoda, hindi na ang masayahing kasintahan. Duguan ang mga mata, nakalabas ang mga pangil. Natigilan si Mary. Rhoda, hindi na ako magpapanggap. Ano ang pagkakaibigan kapag ikaw ang susi sa immortalidad? Umuungol mula sa lupa. Ang buwan ay namumula. Ang lupa ay nanginginig na parang may bumangon mula sa libingan. Sakripisyo iti pagmamahal. Biglang sumulpot si Jasper, sinira ang spell. Kumuha siya ng ritual na slash na kutsilyo mula kay Rhoda, tumalsik ang dugo niya. Umiiyak si Mary. Mary. Jasper. Hindi. Huwag mong gawin ito. Hinawakan pa rin ni Jasper ang kamay niya, bumubulong. Jasper, hinihingaw. Tao ka man o engkanto, pipiliin ko pa rin protektahan ka di. Tinignan ni Mary si Jasper na nakahiga nang hindi gumagalaw. Nabasag ang mga pulang butil sa kanyang liig na ilalabas ang kapangyarihan ng engkanto. Nagiging esmeralda ang kanyang mga mata, kumalabog ang kanyang buhok, mabilis na tumubo ang mga damo sa kanyang paligid. Dugang laban. Tumayo si Mary sa gitna ng spell, humarap kina Mang Naldo at Rhoda. Mula sa ilalim ng lupa, isang higanting nilalang, isang sinaunang aswang, ang umaangat. Mang Naldo, hindi ako mangangahas, hindi sapat ang lakas para tanggapin ang dugo ng engkanto. Mary, hindi. Ngunit sapat akong malakas para tumanggi na maging isang puppet para sa sinuman. Sumisigaw si Maria. Ang mga nakapaligid na puno ay tumubo sa matulis na tinig, tumutusok sa katawan ni Mang Naldo. Si Rhoda ay nagmamadaling sumulong, hindi makayanan ni Mary na hampasin, ngunit sa isang reflexive strike, ang kamay ni Mary ay kumikinang at nasusunog siya. Yan dispresyo ng kapangyarihan. Sa pagtatapos ng labanan, si Maria ay nakahiga sa tabi ni Jasper. Siya ay buhay pa, ngunit mahina. Siya ay bumubulong sa kawalan ng pag-asa. Mary, pinatay ko. Sinira ko ang sarili ko di. Jasper, umingiti ng mahina. Hindi. Nakapili ka. Iyan ang pinagkaiba mo. Isang salamin, bulong. Nakatayo si Mary sa harap ng salamin at ang naaninag ay hindi siya kundi ang imahe ng isang mahabang buhok na engkanto na nakangiti. Isang bulong, ina ni Mary. Pinili mo ang liwanag sa pamamagitan ng pagdaan sa kadiliman. Tao ako dati. Dati akong mahinang babae, umaasa sa mga kaibigan. Ngayon alam ko na, hindi lahat ng tumatawag sa akin na kaibigan ay gustong mabuhay ako. Ang langit ay napunit ng lilang itim na kidlat. Ang buwan ay natatakpan ng isang bagay buhay. Si Maria, ang kanyang buhok ay umaagos, ang kanyang balabal na natatakpan ng mga tuyong damo, ang kanyang kamay na may hawak na isang ivory na kutsilyo, nakatayong mag-isa sa gitna ng nagniningas na ilang. Sabi ni Mary mahinahon, may mga apoy na hindi dapat mapatay. Sapagkat kung mapapawi ang mga ito, hindi lamang babalik ang kadiliman, kundi pati na rin ang hindi dapat makita ng mga tao. Yan pagbabalik ng dakilang aswang. Mula sa lupa, bumangon ang isang higanting nilalang, kalahating tao, kalahating paniki, ang unang aswang. Nakapalibot dito ang mga aswang na may 4 na paa, na gumagapang sa dingding na parang gagamba.
Ang hininga nila ang nagpapatuyo ng mga puno. Ang dakilang aswang, tinig na parang tunog ng dinurog na bato. Ikaw ang huling hybrid. At ang susi na hinihintay ko sa loob ng maraming siglo. Hinihigpitan ni Maria ang kanyang hawak sa bagong rosaryo. Hinabi mula sa buhok ng kanyang lola at mga ugat ng isang sinumpaang puno. Nagsisimula siyang bigkasin ang orasyon, isang sinaunang inkantasyon na naging dahilan upang mahati ang lupa at ang espiritu ng kanyang lola ay lumitaw sa kanyang likuran, kumikinang na ginto. Yeno, huling laban. Kinokontrol ni Mary ang mga buhay na damo, sinasaksak ang katawan ng aswang. Si Jasper, nanghihina na ngayon, ngunit nagmamadali pa ring sumuporta gamit ang isang kutsilyong inukit ng pilak na rune. Madugong eksena sa labanan, mga kutsilyo, mga spell, anting-anting, mga hiyawan na nakakabasag ng lupa. Jasper, sumisigaw. Mary, hampasin mo ang lig nito. Ang lugar kung saan mayroon doon ito tinatakan noon. Sumakay si Mary, ngunit napatumba. Hinarang ni Jasper ang huling suntok, itinapon, at sinaksak sa dibdib ng sungay ng dakilang aswang. Mary, sumisigaw. No! Pumutok ang mga butil sa kanyang lig. Ang kapangyarihan ng engkanto ay ganap na pinakawalan. Ang lupa ay tumaas bilang isang haligi, nilamon ang natitirang mga aswang. Ginamit niya ang kanyang kutsilyong garing, naglaslas ng isang bloodline seal sa noo ng dakilang aswang. Mary, binali ka ng aking mga ninuno ng dugo. Ngayon tatapusin kita sa parehong dugong iyon. Pumutok ang liwanag. Nagiging alabok ang lahat. Tumigil ang hangin. Namatay ang apoy. Elvil salita mula the border. Nakatayo si Mary sa pagitan ng dalawang mundo, kumukupas ang kadiliman, tahimik na sumisikat ang liwanag. Si Jasper ay naghihingalo, hawak ang kanyang kamay. Jasper, humingiti ng mahina. Hindi ko na kailangan ng sinumang magtatanggol sa akin. Ngayon, ako ang nagbabantay sa hangganang ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang espiritu ni Jasper ay nagiging liwanag, umasok sa rosaryo, at bumalik sa mga kamay ni Maria. Bagong Maria, Effie Dang lumang mundo. Naglalakad si Mary sa lumang palengke, ngayon ay mapayapa. Ngunit hindi na siya ang mahiyaing babae na dati, ngayon ay isang albularyo na ng makapangyarihan. Yumuko ang mga tao, tinawag siya sa kanyang bagong pangalan, tagapangalaga, the Keeper. Mary, panloob. Hindi na ako normal na tao. Pero hindi ko piniling maging Diyos. Isa lang akong ningas. Sa pagitan ng dalawang mundong sinusubukang lamunin ang isa't isa. Yen salamin. Tumayo si Mary sa harap ng lumang salamin. Sa salamin, sa unang pagkakataon, walang tao. Siya lang, pagod na ang mga mata niya pero determinado. Mula sa malayo, umaalingaw ang boses ng isang bata. Boses ng isang maliit na batang babae, malayo. Ate Mary, may kakaiba sa tabi ng ilog. Ibabalik ni Mary ang kanyang ulo. Katahimikan. Pagkatapos ay malungkot na ngumiti. Sila hindi talaga umalis. Binabawi ang kamera. Lumabas siya sa frame. Nag-fade ang screen. Sa dilim, isang bulong ang maririnig. Nabigo tayo noon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kami dumating ng mag-isa.